11 individual ang inirekomendang kasuhan sa ilalim ng anti-hazing law kaugnay ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team building activity sa Aurora. Una sa listahan si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin. Magbabalita live si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, sa 11 individual na inirekomendang kasuhan, lahat ba sila ay kasama at naroon mismo sa team building activity sa Aurora nang mangyari ang insidente? Yes, Sherry, no, yan yung isa sa kinlaro natin noong inilabas yan ng CIDG at ng DLG sa presscon kanina, na kung ito bang 11 individual na ito ay nandoon at present ba during the team building. At yes, na-verify natin yan, Sherry, no, lahat ng mga ito ay present at tinanong natin kung ano yung kanilang naging partisipasyon o bakit ba sila napabilang dito sa listahan nga ng recommended na makasuhan nga nitong violation of the Anti-Hazing Act. Ay ang sagot nila sa atin dahil itong mga individual daw na ito, bukod sa sila ay present, sila din daw ang umano'y kasama sa pagpaplano nitong team building na nag-crossover na into hazing. So yan yung naging explanation sa atin, Cheryl. Ano yung mga ebidensyang nakita na nagtulak para irekomenda ang kasong paglabag sa anti-hazing law sa halip na ibang kaso? Yes, Cheryl, no? Kung matatandaan natin na dalawa yung tinitignan na posibleng direksyon ng magiging investigasyon na posibleng violation ng kaso. Una ay yung homicide, pangalawa ay itong violation of the Anti-Hazing Act. At mas nag-lean towards daw sila sa Anti-Hazing Act, base nga dun sa kanilabasan ng kanilang investigasyon at sa pieces of evidence, testimony, ay ito daw yung tatlo sa tinignan nila. Una dito, Cheryl, sa elements of hazing, yung physical o yung psychological sufferings. At pasok daw dyan yung dahil nga mayroon ng namatay o yung tang pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili ay pasok na agad dyan. Itong prerequisite for admission or requirement. Ayon sa kanilang kwento kanina, ito daw ang team building, Cheryl, no, ay hindi lamang basta team building, but ito rin ay tila elimination dahil ang magiging mangyayari, titignan nila parang sino yung pinaka-fit para makapasok doon sa final roster ng basketball team para makalahok sa UAAP. At tatlo daw dito yung ma-eliminate. So meron tayong prerequisite for admission or a requirement. Pasok na agad dito, Cheryl. At yung force to calisthenics and exposure to the weather. So alam naman natin na bago sila pumasok o lumublob sa tubig, ay meron ng calisthenics, nagkaroon pa silang stationary jog, walking sa tubig, at meron din ditong yung exposure to the weather. At Cheryl, dyan sa pati na yan, may mga nagsasabi na mahirap daw yun patunayan, Cheryl. Pero ayon kay DLG Secretary John Vic Remulla, sa dami daw ng nagsalita mga players, iisa ang kanilang testimonya na sila ay naipasok nga dito sa mga dangerous weather conditions at beforehand daw na pumunta nga dito sa team building ay aware ang team at aware si dating head coach Tab Baldwin na ang kondisyon ng panahon ng mga oras na yun ay mataas ang tubig sa Aurora. Cheryl. Hindi ba may waiver naman yung mga lumahok dito? Yes, Cheryl, isa yan sa mga tinanong natin na wala bang waiver, consent, or kahit NDA man lang. At Cheryl, ang siniwalat sa atin ni Secretary Remulla ay walang consent, walang kahit anong waiver, at hindi rin daw yan alam ng pamunuan ng Ateneo. At kahit man daw may consent o may waiver, ay hindi pa rin daw ito makatutulong dito sa kaso, Cheryl. No? Dahil before daw mangyari nga itong team building, ay na-inform na sila na may expose daw sila sa dangers o yun nga dito sa harm or risks na mataas nga yung tubig, na posible nga silang matangay nung alon dahil nga in-inform pa sila, tinuruan pa raw sila kung paano nila sasalungatin yung riptide o yung high tide. Marami daw posibleng hindi daw makagagamit yung consent na yan. At Cheryl, ayon nga rin kay Remulla kanina, ay hindi daw talaga makakatulong kung mayroong consent dahil nga hindi naman daw pasok o hindi makatutulong doon sa violation of the Anti-Hazing Act. Pero sa ngayon, Cheryl, no, hindi rin natin alam kung wala bang natanggap itong parents na itong team building. Dahil itong team building daw talaga, Cheryl, ay hindi na siya basketball activity but merely a team building na lang daw to test the physical, the emotional, yung overall physique ng kanilang players during the team building. Cheryl.
ito na ba ang pinakamabigat na kasong maaaring isampa laban sa mga inirekomendang respondent o mayroon pang ibang posibleng pananagutang kriminal na maaaring idagdag habang nagpapatuloy ang investigasyon? Yes, Sheriff, nilinaw at kinlaro sa atin yan ni DILG Assistant Secretary Brian May D. Tomas na ito lamang daw kanilang rekomendasyon ay recommendation pa lamang. So hindi pa ito yung final na posibleng ang maikaso dito sa 11 recommended individuals to be charged with the violation of the Anti-Hazing Act. So ang recommendation nga ng CADG ay mag-conduct ng preliminary investigation at ire-refer o ire-recommenda nila yan sa DOJ. Ngunit Cheryl, posible pa itong mabago at hindi pa nga raw off the table itong anggulo ng posibleng violation or posibleng homicide. Dahil oras doon na may makita o ma-assess ang DOJ sa kanilang investigasyon na other violations, pwede rin daw madagdag or mabawasan itong ating 11 individual na recommended to be charged. Dahil nga hindi pa tapos yung investigation na lalabas pa yung mga posibleng violations at pagkatapos ng investigasyon ng DOJ, tsaka lamang daw lalabas yung final na posibleng charges nga sa mga ito. So hindi pa final ito nga anti-hazing law. No? So base pa lang daw ito, Cheryl, sa kinilabasan ng kanilang investigasyon at susunod na bola naman o nasa DOJ na yung mga susunod na step. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes.